Isa sa pinaka-challenging na ginagampanan ko bilang tumatayong magulang ni Bibi ay turuan siyang maging responsable. At hanggat maaga pa lang tinuturuan ko na siya sa mga maliliit na gawaing bahay. Wala naman sigurong mawawala kung tuturuan natin sila ng maaga, di ba? Kahit sa pagwawalis lamang o sa simpleng pagdilig ng halaman. Bakas naman sa mukha ni Bibi ang kasiyahan habang ginagawa niya yung mga inuutos ko sa kanya. Pero syempre, hindi pa rin nawawala ang laro. Lalo na pagkatapos ng isang gawain. Kahit lockdown naman napakarami pa rin mga bagay na pwede nating gawin para tayo ay maaliw. Bagamat masaya ang mga araw namin ni Bibi, hindi pa rin maikukubli ang pangamba sa utak ko dulot ng virus. Oo, mukhang masaya, minsan nga nakakatawa. Pero sa ngayon, mayroon akong dinadala. At malamang sa malamang, kaparehas din ng problema ng iba. Ito'y walang iba, kundi ang pera. Mag-iisa't kalahating buwan na akong walang trabaho. Paubos na ang natitira kong savings. Hindi ka agad ako naghanap ng trabaho simula Sino nga ba naman ang mag-aakalang magiging ganito katagal ang quarantine at ang lockdown? Siyempre, hindi ka naman pwedeng isisi sa pinsan ko at kay Bibi. Pero talagang malaking pagsubok pinansyal sa akin ang pagdating ni Bibi dito sa bahay. Sa diapers at gatas pa lang libo-libo na ang nagastos ko. Pero okay lang. Wala namang katumbas yung saya na hatid sa akin ni Bibi. Sa ngayon, kailangan ko lang maghanap ng trabaho dahil mukhang ma-extend na naman tong lockdown na to. Well, that's totally fine because I got 2 internet connection here in my house. Right now, I don't have any LAN cable though. But I can surely find one in the internet and have it delivered in no time. Yes. Well, I just really need this job right now. And I'm confident that I can be a huge asset to your company. No, I'm not hearing anything. Maybe that's on your end. Yeah. Hello? 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 Tulog na to kanina Bakit gising na naman? Akalain mo, nagtimpla ng sariling gatas si Bibi. First time ko lang siya nakitang magtimpla ng sarili niyang gatas. Siguro, na-adapt niya na kagad yung mga nakikita niyang ginagawa ko. Pinaliwanag ko kay Bibi na hindi niya muna ako pwedeng guluhin dahil kailangan kong mag-concentrate sa paghahanap ng trabaho. Umuo naman siya. Gawa ng account dito, gawa ng account doon, register sa mga online job pages, may mga scam, may mga captcha, networking. Ang kailangan ko, work from home setup. Kaso paano naman ako mag-work from home kung may umaaligid at sisilip-silip ng ganito? Napagpasyahan kong itabi na lang si Bibi at pinalaro ko na lang siya ng mga games sa kondisyon na mananahimik lang siya. Siyempre, ang bulinggit, yes na naman ang sagot sa akin. At nagpatuloy ako sa mga interviews. Yan na, strike 1 ka na Bibi Okay, strike 2. Ay, ayoko na magkaroon ng strike 3. Pagod na ang utak ko. Sa dami ng in-applyan ko, sana naman makakuha ako ng maayos sa employer. Dahil kung hindi, nako, wala na kaming kakainin sa mga susunod na araw. Ang DPWH ang bubuo ng guidelines para sa infrastructure. Ang decision po, pagdating sa ECQ, pagdating ng Mayo 1, 2020, panatiliin po ang ECQ sa NCR, Region 3, Region 4A, and all other areas kung saan mataas pa po ang banta ng COVID-19 hanggang Mayo 15.
magkakaroon po ng re-evaluation pagdating po ng May 16. Ang mga probinsya po na mananatili sa ECQ na Hello? Hello? Tol, si Coco to. Coco. Musta? Oo, ito. Okay naman. Oo. Oo. Tol, napatawag kasi ako, hindi ko alam paano sasimulan, pero tatanong ko na rin, baka kasi, HR ka pa rin sa... Oo. HR ka pa rin dun sa office, no? Tatanong sana ako, tol, baka may opening ngayon na, work from home. Wala rin? Sige. Ang hirap eh. Marami bang aplikante? Oo, kailangan ko nang bumalik sa, sa BPO ngayon. Sige tol, salamat. Baka sakali lang naman ba? Sige. Okay. 2 patong na Meralco na ang di ko nababayaran. Credit card, tubig, internet, ang daming utang. Sana makuha ko dun sa mga call center companies na in-applyan ko. Alam nyo, napaka-ironic. Sa dami ng tao na mababa ang tingin sa industriya ng call center, tanging BPO lamang ang bumubuhay sa ekonomiya ng bansa ngayon. Pupusta ako, karamihan sa mga taong nagsasabi na ang call center ay hindi totoong trabaho, baka di man lang makatagal kahit sa simula pa lang ng hiring process na pinagdadaanan namin. Sa ngayon, wala na akong magagawa kundi ang magantay at manalangin. Ito, unang tawag sa araw na ito. Di ko na siguro dapat ipaliwanag pa kung anong klaseng tawag na natanggap ko. Mabait pa rin talaga ang Diyos. Ay, start na raw ako bukas. Okay guys, lock in na.